Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So napag-usapan nga natin na madami ng galaw ang nagaganap ngayon sa NBA. Mga trades at few hours from now ay magaganap na din ng NBA draft kung saan posibleng may mga galaw pa na maganap. Ayon sa report ni Sam Amick ng The Athletic ay gusto nga daw ni LeBron James at Anthony Davis na kumuha pa ang Lakers ng isa pang star player. Mapa Donovan Mitchell man yan o Trae Young. Kung ang dalawang star player lang nga daw ng Lakers ang masusunod, mapapatunayan daw na gusto talaga na manalo ng Lakers ay kung mag-all-in nga sila para sa isa pang elite na player. Well, a couple of problems o hadlang para mangyari ito. Ayon kay JJ Redick ay excited na siyang i-coach si Austin Reeves dahil alam niya umano na iba ang pagiging competitive dito at ang mental toughness na meron ang undrafted player. Isa pa ay ayaw pa din nga ng Lakers na i-trade si Austin Reeves. In order for the Lakers to trade for another elite star player, kailangan nga nilang bitawan si Austin Reeves na sa ngayon ay ayaw gawin ng Lakers. Kung gugustuhin nga ng Lakers na talagang kumuha pa ng isang star, kakailanganin nilang bitawan si Austin Reeves, Rui Hachimura, Max Christie at iba pa. Habang sa free agency naman ni LeBron James ay mukhang wala naman sila gaanong problema dito. Most likely ay mananatili si LeBron sa team ng Lakers. Ang Lakers ay handa na mag-offer ng 3 years $162 million contract extension para sa aging LeBron James. Ang 4-time MVP ay makakatanggap kung sakali ng $50 million next season, $54 million sa sunod at $58 million sa last year ng kanyang contract kung saan siya ay may edad ng 41 years old. Expected din ng mga fans sa ito na ang kanyang last season, kaya naman tiyak na magiging mahal ang mga tickets ala farewell tour ni Kobe Bryant noon. Kaya naman bawing-bawi nga ito para sa Lakers kung business ang pag-uusapan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang kanina naman ay napag-usapan natin ang trade na naganap sa pagitan ng New York Knicks at ng Brooklyn Nets, nagkaroon din nga ng palitan ng picks ang Houston Rockets at Nets. Kaya naman ngayon kung babalikan natin ang Kevin Durant deal noon kung saan trinade siya ng Brooklyn Nets patungo sa Phoenix Suns, ang Nets ay nakatanggap na ng siyam na first round picks, si Cam Johnson at Noah Clowney na posibleng sa trade din ang bagsak. Arguably the biggest haul in NBA history nga yan mga kaibigan. Subalit ang mga trade na ito ay simula pa lang nga para sa Brooklyn Nets dahil committed na ang Nets sa full rebuild mode kung saan inaasahan din na ititrade nila ang tulad ni Cam Johnson, Nick Claxton, Dorian Finney-Smith at Ben Simmons kung may tumanggap man ng expiring contract nito. Posibleng si Cam Thomas lang nga ang matira na legit piece ng team na ito moving forward. Next season, asahan na magiging worst team ang Brooklyn Nets sa buong NBA. Asahan na magkakaroon sila ng mala Detroit Pistons o Washington Wizards na record. Tanking na nga ito mga kaibigan bilang paghahanda sa number 1 pick next year na si Cooper Flagg na sinasabi ng madami bilang generational talent. Pinaghahandaan siya ng mga teams tulad ng ginawa ng madami kay Wemby noon. As a senior, siya ay nanalo ng Mr. Basketball USA, National Player of the Year, Gatorade National Player of the Year at USA Basketball Male Athlete of the Year. Maglalaro siya sa Duke ngayong kolehiyo matapos siya na pangunahan ang Montverde Academy sa perfect 34-0 record. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?